Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng ating Panginoon. Patupan tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkulob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paging dapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, papuntang hilaga. Habang araw na paikot-ikot, lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag, walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-luulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, "Halikayo,
ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noon di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna, at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na parang mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi nalalanta, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umumagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sinong nababalitaan kong ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo po na ating napakinggan ay nabagabag si Herodes tungkol sa katauhan ng ating Panginoon. Marami siya nadidinig tungkol sa kanya. Pero sino nga ba itong taong ito?
Dahil sa pagtatanong na ito, ay pinagsumikapan niyang makita ang ating Panginoon. Sino nga ba ang taong ito? Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ng mga ngaral, ang aklat pong ito ay sinulat ng isa sa mga marunong na tao nung panahon ng lumang tipan. May sasabi na maring daw ito'y sinulat ni Haring Solomon o isa sa mga namuno sa bayan ng Israel. Pero kung sino pa man ito, kung mapapasin natin, para bagang very pessimistic siya. Para sa kanya, parang walang kabuluhan ang lahat. Pero bakit nga ba niya naisip ang ganitong mga bagay? Mahalaga na makita natin na nung panahon na nasusulat ito ay panahon ng parang depression. Maraming pagsubok na naranasan ang bansang Israel. Dasal sila ng dasal, pero tila bagang tahimik ang Diyos sa kanilang mga panalangin. May namang nagsusumikap na magbago, pero sa huli, babalik pa rin sa dati. Kaya sa ganitong sitwasyon at karanasan sa kanilang buhay, sinimulan niyang isulat ang mga bagay na ito, na para bagang ang lahat ng bagay walang kabuluhan. Kasi parang ang nakita lamang niya, cycle lamang ang buhay. Sisikat ang araw, kung saan ito sumikat, mamaya-maya ay lulubog doon ito. Kung saan ito, kumbaga parang cycle lamang. Ang batis ng tubig, padaloy-daloy, hanggang sa dumating ito sa dagat, pero kahit kailan hindi doon napupuno ang dagat. May mga nagsasabing, babaguhin nilang sistema ng pamamaraan, pero wala rin nangyari. Darating ang bagong henerasyon, ganun din ang nasa isip, wala rin nangyayari. Kaya para sa kanya, walang kabuluhan ang lahat. Ang buhay ay parang walang laman. Kung titignan natin mga kapatid, yung lahat naman ang kanya sinabi patuloy nating nararanasan. May magsasabing babaguhin nila sistema pero wala pa rin. Kung siguro naranasan nung sumulat ng aklat ng mga ngaral, ito'y patuloy nating nararanasan. Pero nung kaibahan, ano magiging kaibahan natin ngayon sa pagkakataong ito? Simple lang. Sabi nga sa ating ebanghelyo, sino kaya ang taong ito? Si Jesus, ang anak ng Diyos, ang Diyos sa ating sinasampalatayanan, ang Diyos na nagpamahal sa atin, ang Diyos na umuunawa at gumagabay sa atin. Magkakaroon ng kabuluhan ng lahat sa ating buhay dahil ito'y may kaugnayan lahat sa Diyos. Lahat ay magkakaroon ng kahulugan kung makikita natin ito parati sa liwanag ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? Halimbawa, isang katotohanan na sa simula't-simula'y patuloy nararanasan ng tao ay ang pagkakasala. Sa lumang tipan pa lang, nandun ang kasalanan. Sa bagong tipan, nandun ang kasalanan. Sa buhay ng simbahan, nandun pa rin ang kasalanan. Pero ang kabahan na magkatawang taong anak ng Diyos, nandun na at dumating na ang pagkapatawad sa ating kasalanan. Nababago ang pananaw natin dahil kung tayo may nagkasala, mayroong Diyos na magpapatawad. Ganun din sa buhay natin. Araw-araw posibleng magkamali tayo. Pero may pagkakataon na maaari natin itong itama. Maaari may pagkakataon, madadapa tayo. Pero we always have the option na tumayo. Muli magpatuloy, madadapa, pero babangon pa rin. Lahat ay nagkakaroon ng kabuluhan sa ilalim ng liwanag ng pananampalataya natin sa Diyos at sa ating pagkipag-ugnayan sa ating
Panginoon. Amen. Alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng kamatay at muling pagkabuhay, nagapin ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ng ang kabutihan. Ang ating itutugon, sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at panirang gamit pandigmaan, at sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, gamawain mong kalugdan ng mga alay na iyong sambayanan upang pinahayag namin na may pananampalatayang matibay ay amin tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw humubog sa tao bilang iyong kawangan sa mapagkakatiwala mga siwa sa daigdig. Ikaw nga ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan na anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakay. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
mga kasal. Dona nobis pace, dona nobis pace. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanaya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, buong na yung pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalaala po, bukas po ay ating pagdiriwang kapistahan ni San Padre Pio dito po sa ating parokya. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.